So ito po yung kanyang pananim na kalabasa. Ayan po, pagkadami-daming bunga. Ayan, nasa loob po. Ayan, ano po, pagkalalaki. So mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, ito naman pong muli tayo upang bigyang pansin itong pananim na gulay ni Kagawad Ronald Merced. So mga kaibigan, mga kasangga, mga kasambali, isang pagkakataon po na tayo pinaunlakan upang maisama natin o mai-video ang kanyang pananim na gulay. So yung natunghayan nyo po kanina, yun po ay pagkahaba-habang tanim na kalabasa. So ito naman po yung sitaw. So mga ilang araw lang po niya itong naitanim, pero napakaganda po ng kanilang pagtubo. Ito po't malago at inuumpisa na pong lagyan ng balag o yung gagapangan nitong mga sitaw, sapagkat mga ilang araw lamang po, mga isang linggo siguro, ay mag-uumpisa ng aakyat ang bawat vine nitong sitaw. So sa kasalukuyan po mga kaibigan, mga sangga, mga kasulibay, mga kasambali, ito po sila at kasama ang kanyang anak na naglalagay nitong gagapangan ng mga sitaw. So maya-maya po ay ating kakapanayamin upang alamin yung kanyang pamamaraan sa pagtatanim nitong sitaw. So maluwag-luwag po ito mga kaibigan, mga sangga, mga sambali, mga sulibay. Ayan po. At kay gaganda ng mga sitaw. At nag-uumpisa na pong magkaroon ng vine. Ito po, kanyang lumagpas na po doon sa ikalawa o ikatlong dahon. At ito mag-uumpisa na yung
pag-akyat na ito. Yung pong vine itong sitaw ay umpisa ng gagapang paakyat. At kapag nakaakyat na po ito dito, ito po ay mag-uumpisa ng mamulaklak hanggang sa mamunga. So ayan po mga kaibigan, mga sangga, mga sulibay, mga sambali. Pagmastan po ninyo. So sa ngayon po ay nasa ikatlong linggo pa lamang po ng buwan ng Abril. At alam natin sa ganitong panahon ay summer na summer po dito sa atin sa Pilipinas. So nakahanda rin po ang kanilang pandilig o source ng tubig. Ito po may balon. Ayun. At yun po ang kanilang pansalok. Ito po. Yan, sakasakali po sila ay mag-iigib o sasalok ng tubig, ito po ang gagabitin. Ayan. Ayan po. So yan po ang ilalagay nila sa kanilang pandilig o sa kanilang timba o balde upang madiligan ang kanilang mga pananim. Ito po medyo patapos na po itong ampalaya dito sa may bahaging ito, kaya po si Kagawad Ronald ay nag-umpisa na pong magtanim na itong sitaw o sitaw naman po ang kanyang pinagkaabalahan. So ngayon ay atin po siyang pagmamasdan at titingnan yung kanilang paglalagay ng balag. Ayan po ang kanyang anak, si Jasen, isang masipag na bata, tumutulong sa kanyang ama. Ayan. Hinahakot po yung mga buho na kanilang itatarak dito sa tapat ng sitaw upang siyang gagapangan naman sa paglaki o paghaba ng bawat tangkay nitong sitaw. So mga kaibigan, mga sangga, mga sulibay, mga sambali, sabi ko nga kanina mga 1 linggo lamang po ay magsisipaggapangan na itong sitaw na ito at aabot na po dito sa taas na ito. Ayan. Ayun naman si NJ at tumutulong rin at kanyang pinapasan ang malilit na buho upang ituloy o tuloy-tuloy na mailagay ang balag nitong kanilang sitawan. So maluwag-luwag din po itong kanilang tinaniman. Sabi ko nga, kapag may tiyaga, mayroong pagpapala. Kapag masipag, lagi na lang ay puno ang hapag. Ganun po ang ibig sabihin. Ganun po ang aking saliwikain. Sapagkat ang puhunan sa pag-asenso, sipag, tiyaga, determinasyon at yung naniniwala ka sa iyong ginagawa at porsigido ka sa iyong mga plano, sa iyong mga adhikain o may prinsipyo ka sa bawat bagay na iyong inuumpisahan o sa iyong sarili. So mga kaibigan, mga sangka, mga kasulibay, mga sambali, lalapitan po natin si Kagawad Ronald upang
tanungin o alamin ang ibang o kanyang mga pamamaraan sa pagtatanim nitong kanyang sitaw. O hindi lamang po sitaw sapagkat eksperto rin po siya sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay. So, atin pong alamin ang mga bagay-bagay upang tayo'y magkaroon ng mga ideya. O, magandang araw po, Kagawad Ronald. Magandang araw din, pare. So mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, si Kagawad Ronald po ay kumpare ko. Isang masipag na kagawad dito sa Barangay Tubo-Tubo South sa bayan ng Santa Cruz, Zambales. Ito po ang kanyang libangan ng pagtatanim po ng gulay. Kaysa po gumawa ng mga ilang bagay-bagay dito po sa mga bagay na may kapaki-pakinabangan. So mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, atin pong tatanungin yung kanyang pamamaraan. So kagawad, ito pong pagtatanim mo ng gulay, itong sitaw ay lubhang maganda. At aking napansin yung biglang paglago nito. Samantalang ng isang linggo lamang ay medyo hindi maganda yung kanyang pagtubo. Napansin ko yung paninilaw at medyo bansot. Pero ngayon bigla silang tumaas, ayan po, at ready na nga sa nilalagyan mo na ng balag. So pwede bang mabigyan mo kami ng ideya o kung paano mo ito pinalago at kailan mo po ito itinanim at ano ang iyong mga pamamaraan? Bali ito, pare, nung tinanim ko siya, siguro mga 3 weeks. 3 weeks na lang po. nung isang week biglang umulan na malakas, nagkatubig, kaya medyo nabansot na nilaw yung dahon. Buti hindi siya namatay. Kaya ang ginawa ko para makarecover, nilagyan ulit na siya ng abono, tapos tinabunan yung puno, inisprehan hanggang magbago na naman ang dahon, kaya medyo nagre-recover na siya. Lumago sila, no? Lumago yung kanilang dahon, naging berde at lumapad ang mga dahon nila. Nakakain na naman sila ng magandang pagkain, kaya ganyan, medyo gumanda na naman yung kanilang kalusugan. So ibig mong sabihin, ito ay mayroong kang special na fertilizer na in-apply upang sila ay lumago. So pwede bang sabihin sa amin o ibahagi yung anong uri ng fertilizer yung iyong ginamit at kung paano mo ito in-apply? Ano lang, yung triple 14 lang. Siya, itunaw mo siya sa tubig. Yung katamtaman lang ng tapang niya. Hindi naman pwedeng pag maliit pa yung gulay, hindi mo siya pwedeng abunuhan ng matapang. Kasi kukunti pa yung ugat niya at saka bata pa siya. Tulad sa tao, pag pinakain mo ng sobra, sasamain ng tiyan. Ganun din yung halaman. Pag kumain ng sobra ng pagkain, maaari siyang mamatay o magkakasakit siya. Ay bibigla siya sa pagkain niya. Pero pag kunti-unti, habang lumalaki siya, doon madadamihan yung abono. So yun po kanyang pamamaraan, no? So ano po naman po ang iyong in-spray dito na kasi siyempre pagka ganitong mga mura pandahon, dariyan po ang mga insecticide, mga insekto o uod na siyang sisira o kakain ng dahon itong sitaw. Ang karamihan ginagamit ko pag mga naninira, yung mga lumilipad saka yung uod, ang number 1 na kalaban nitong gulay. Ang number 1 na ginagamit ko kundi lanit, scorpio, yun lang ang malakas na pang-uod na alam ko. Minsan hinahaluan ko siya ng alayka, pang alternate ko siya para hindi parating ganun ang gagamitin, kasi pag parating isang gagamitin mo, ma-immune na yung mga insekto, mas lalo na silang titibay, kaya kailangan i-alternate mo yung gamot. So napakasimple lang po pala mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, na yung kanyang pamamaraan o yung pamatay kulisap, insekto at mga mapanirang dahon ng gulay ay yun lamang po ang kanyang ginamit o gayun lamang din po ang kanyang ginawa. At ayun po, at nagre-resulta po ito ng maganda. So ano ang mga susunod na mangyayari pagkatapos nitong malagyan nyo ng balag o ng gagapangan itong sitaw? Maaari bang mga ilang linggo po ba ang ine-expect natin na para mamulaklak siya? Pagdating ng mahigit isang buwan yan, mag-uumpisa na siyang pag nakaakyat na yung uhay niya hanggang dito sa may, lalagyan pa kasi ito ng ng pahaba para maging matibay. Opo, pagkukrusin pa nila ito. Tapos tatalian siya.
para maging matibay siya. Kung dadaanan man yung hangin o ano, di siya kaagad matutumba. Saka kaya niyang bitbitin yung sitaw pag maraming bunga. Kasi pag bumigat na yan at di matibay, tutumba yan, babagsak, kaya mababali. Kaya kailangan patibayin mo rin yung ano niya, pundasyon niya, para kung magbigay siya ng maraming bunga, kahit mabigat siya, hindi siya mababali. Ganun ang paraan dyan. So, ganun po pala mga kaibigan, mga sangga, mga kasulibay, mga sambali. Napakasimple lamang po ang paggawa o pagtatrabaho o pamamaraan sa pagtatanim nitong gulay na sitaw. So, kailangan pala nalagyan ito ng pahalang dito upang siyang pipigil dito sa mga nakatusok na mga balag nitong sitaw. So magpapatibay po iyon kanilang gagapangan at yun po ang magsisilbing kanilang aakyatan o gagapangan. Pagka bubunga po o mamumunga na itong sitaw, ay mapapansin po natin na nakalaylay lamang po at hindi yun masisira, sapagkat pagka iyan nakadikit sa lupa, maaari pong masira yung gulay o hindi maganda yung production nitong sitaw. So doon po sa may parte roon, sa may kabilang bahagi doon, ay hindi ko, parang hindi maganda yung improvement yung ano ng sitaw. So pupuntahan po natin mga kaibigan, mga sangga, mga sulibay, mga sambali, upang malaman din po kung ano ang naging problema. So ito po yun mga kaibigan, mga sangga, mga sulibay, mga sambali. Bansot po sila. At saka kung kapapansinan nyo ng kanilang paglaki, ay mayroon pong ano, mamula-mula sa kanilang dahon at yellowish po. Pero noon talagang halos mamula-mula na to. Hindi lang yellowish, talagang akala mo ay hindi na ito makaka-recover. So may mga bagay po na muli kung ano ang ginawa ni Kagawad Ronald dito sa kanyang isang bahagi ng kanyang sitaw. So ano ang naging pamamaraan mo rito, Kagawad? Yun nga, inabunuhan ko siya, inisprayan ko siya. Kaya yung dating kulay niya, naninilaw siya na parang may kalawang kasi nabugbog nga siya ng tubig. Halos lumubog ito eh. Halos 2 araw siyang nakalubog, buti nga hindi siya namatay nung umaraw. Ngayon nung nalagaan siya uli, nalagyan siya ng magandang pagkain niya, sumisibol na yung magandang dahon niya. Ayan o. Di tulad dati ganito siya. Ngayon o, maganda na siya. Pagagaganda ng gaganda yan. Paberde ng paberde. Paberde na siya. Lumagpas na siya sa ano, nakatawid na siya sa sakit niya. Kumbaga, pagaling na siya. Malaki na sana to kung di na apektuhan ng ano, ganun ang kasabay niya sa gilid. Ayun doon sa ano, nag-ano na siya. Ayun po. Kaganda, Ayan, yan. hindi siya nadaanan ng ano, ng ulan. Hindi siya nababad. So anong mga ano naman ang ginamit mong fertilizer dito, o may fungicide ba o insecticide kang ginamit upang makarecover itong sitaw na ito? Triple 14 lang at saka inisprehan ng insecticide. Kasi nung inabunuhan ko to kasi nasabayan siya ng ulan, pagdating kinabukasan umulan, kaya siguro hindi niya nakain yung nilagay kong abono. Parang nabalanlian ng tubig ulan. So nanibago siya doon sa tubig ulan. Sa bagay, yung ganitong pagkakataon, ang ulan at bihibihira pong tumulo ay acidic po yun. Yun pong paniniwala natin, pero totoo po yun. Yung epekto niya, parang acidic. So okay, so maganda po yung nagiging improvement na ito, yung kanyang pamamaraan. So mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga sambali, asahan po natin na itong kanyang pananim na sitaw ay makaka-recover po, at kapag ito po ay nasa magandang kondisyon na, ay muli ko pong i-update kayo at ipapakita itong gulayan o pananim na sitaw ni Kagawad Ronald. So sa may bahagi din po na una kong ipinakita kanina, yung pong pagkahaba-habang tanim niya na mga kalabasa. So atin pong tutunguhin din. So ito po yung kanyang pananim na kalabasa. Ayun po, pagkadami-daming bunga.
Ayan, nasa loob po. Ayan. Naku, pagkalalaki. Ayan, medyo anong uri ng kalabasa itong yung itinanim kagawad? Tatlong klaseng ano yan, binhi yan. Yung iba, binili ko sa bayan na. Yung iba sa agricultural supply. So commercial seeds po ang iyong itinanim dito. Tatlong klase yan, pinaghalo-halo ko. Tingnan ko kung anong Resulta. magandang ano. O nga, may napansin ako na Yung mayroong maliliit, maliliit. malalapit yung bunga niya kasi maliliit eh. Yung, Ayun sila oh. so mayroong medyo pabilog at mayroon din May pong pahaba. Yan Yung po. banda doon sa dulo, yung malalaki na bilog. Tatlong klase ito eh. Ayun po, mahaba po ito. So hindi ako nagkakamali, nasa 150 meters po ang haba na itong pananim niyang kalabasa. O, ayan po, nakita nyo, no? Kung tayo po ay naka-standby lamang at walang ginagawa, sayang ang panahon. Ngayon, ang kanyang aliwan, dating talahiban daw po ito, marumi, madamo, madawag. So, ito po ang kanyang ginawa. Imbis na wala pong gawain sa barangay, ito po ang kanyang pinagkakaabalahan, nagtatanim po ng gulay upang hindi sayang ang panahon, pagod at pagkakataon. Ayan po. So ano ang maaari mong i-sprayhan po mo pa ba ito kagawad? Ay, ni-sprayan kasi pag hindi mo sprayan to, maraming uod. So anong klaseng Ganon din yung insecticide na ginagamit ko sa sitaw, halos isa lang, pang uod at saka pang Scorpio, Alayka, Scorpio at saka Lanit, Alayka. Yun po. So tatlong uri ng insecticide yung kanyang ginagamit. Ayan po. Abono. So ito, napapansin ko ito nanilaw, no? Siguro ito epekto ng init ng panahon, ano? Luma ng dahon yan sa may puno yan. Yung dahon. mga naunang dahon. Oo. Ayan po. Kaya medyo na yan. Palumak na kasi unang dahon yan. Ayun. So kapag umaga po ito, mga kaibigan, mga kasangga, mga sulibay, mga sambali, napakaraming bulaklak po. At kapag gantong hapon, ngayon po kami ay nasa alas 3 ng hapon. So makikita nyo po dito, nakatago lang sa may dahon yung mga bulaklak. Ayan. Ayan po, ang dami. Ayun. Pero kapag umaga po ito, at habang sumisikat ang araw, ay doon po natin makikita yung napakaraming dahon. Ayan po, dikit-dikit po sila, mga bulaklak. Ayan, at pagkahaba-haba naman netong kalabasang ito, ayun. Sarap ito sa mga ginataan, sa pakbet. Ayan. Ayan. So tayo po yung magpapasalamat kay Kagawad sa pagpapaunlak niya sa ating ginawang pag-cover dito sa kanyang pananim. So maraming salamat Kagawad sa iyong pagpapaunlak sa pagkakataong ito at naway patubayan ka sa ginawa mong pagtatanim or pagsisikap sa mga bagay na ganito, na sana'y maging inspirasyon ka rin ng ibang kasamahan natin o mga kaibigan natin nakakapanood nitong video ito. Ano naman pare.